So iba po ang function ng ating bimetal vacuum switch. So sa ganitong paraan, yung ganitong ginawa ko, napakatibay na nito. So hindi na po ito basta-basta masisira. So malutong kasi yan, once na nasagi, nababali. So ngayon, masagi man siya, hindi siya mababali. So pangmatagalan po talaga yung ating ginawang ito, no? Ayan, ito. Ayan, yan yung papalitan natin. Napakahalaga ng piyesang yan, guys. So ito yan. Kapag wala ito, walang matinong andar yung ating makinang 1RZ. So maselan kasi ito. Kapag ka nasisira yung ganito, hindi natin magagamit yung aircon kasi dito nang gagaling yung kanyang vacuum. So pwede naman tayo mag-bypass, gamitin natin yung gas filter. Kaso pagdating sa idle natin, magkakaroon ng problema. So kaya dapat mahalaga na inaayos natin yung ating bimetal vacuum switch. So itong piyesang ito, napakamahal nito, no? So ituturo ko sa inyo kung paano repairin to. Ayan, kakalasin natin. Dati meron na akong nirepair nito. So balikan nyo yung mga video ko dati. Meron akong na-repair na ganito rin. Gantong klase rin. So ngayon, panibago na naman. Balik tayo sa umpisa. Papakita ko sa inyo kung paano natin to re-repairin. Step by step. Tuturo ko sa inyo. Yung kakalasin na natin. Yan. Ayan. So kapag baklas itong ating bimetal vacuum switch, hindi natin pwedeng paandarin yung makina kasi sisirit yung tubig, no? Meron tong tubig dito sa intake manifold, karugtong kasi yan ng kanyang tubig na nanggagaling sa radiator. So kapag kinalas nyo yung bimetal vacuum switch, kailangan papaltan nyo siya ng kahit na anong nut o tornilyo na wag lang sumirit yung tubig. Yan. Ito yung itsura niya, no? Para siyang sensor ng ating temperature. So yung laman naman ng ating bimetal vacuum switch ay ganito. May spring, then ganyan. Dito siya nakakabit. So kapag putol na yan, wala na. Itong gantong klaseng piyesa kasi, guys, katagalan lumulutong. So hindi siya pwedeng masagi. So nangyayari kasi kapag iba-iba yung mekaniko natin, kapag hindi sila aware sa piyesa nito, kapag may ginagawa sila dito sa ibabaw, halimbawa nadiinan na ganun, masagi mo lang ng konti, maaaring maputol. Kaya dapat sa ganitong klase ng makina, aware po tayo sa ginagamit nating mga tools. Hindi pwedeng paarara dyan. Kagaya nito, nasagi lang ng konti, putol na. Napakamahal pa naman ito. Ang halaga nito ay nasa 7,000 sa pera natin dito. Nakaka-order ng ganyang pyesa sa ibang bansa pa. Dahil ang gantong makina ay bibihira na. So ayun, tungo tayo sa pagre-repair ng ating bimetal vacuum switch. So ayan, guys, ito yung bimetal vacuum switch na naputol, pang Toyota 1RZ. So ito yung ginawa natin. Ayan. Ayun. So hindi na siya mapuputol, no? Ayan. Ganito ang gawin nyo para hindi napuputol yung inyong bimetal vacuum switch. Kasi katagalan, lumulutong yung ating bimetal. Kapag nasagi ng konti, napuputol yun. Napakahalaga ng piyesang ito, tsaka napakamahal nito. Kaya dapat kapag dumating sa inyo bago, gawan nyo kaagad ng ganito. Ayan. Pinakamaganda kung tatanggalin nyo tong head na to. Kapag ka na-fix nyo na, mas maganda ispatan nyo dito sa ibabaw. And then, ayun, i-ano nyo na, tanggalin nyo na tong head nya. Okay? So ito, putol pa to, bali iipoksihan pa natin. Tsaka dito sa puno. Ayun.
Ayan, tapos na natin yung ating bimetal vacuum switch. Kakatingin na lang natin tong head nut. Ayan. Ito, kakatingin natin to para lumapat na maganda, no? Doon natin siya ilalagay doon sa may copper na yon, yung copper na washer, no? Doon natin siya ilalagay. So ayan, napakatibay na ng ating bimetal vacuum switch. Sa mga may makinang ganito, Toyota 1RC, madalas nasisira po yung ating bimetal vacuum switch. Napakahalaga po ng piyesang ito. So kapag wala nito, walang maayos na idle yung ating sasakyan. So ibabypass, ang gagawin, ibabypass, kukuha ng vacuum sa gas filter. So hindi po maganda ang nagiging resulta. So iba po ang function ng ating bimetal vacuum switch. So sa ganitong paraan, yung ganitong ginawa ko, napakatibay na nito. So hindi na po ito basta-basta masisira. So malutong kasi yan, once na nasagi, nababali. So ngayon, masagi man siya, hindi siya mababali. So pangmatagalan po talaga yung ating ginawang ito, no? Ayan. So pihit-pihit lang muna ng kamay. Ayan. So medyo may pagbabago sa magiging tayo ng ating vacuum hose kasi naglagay tayo ng washer. So kumapal siya. Naglagay tayo ng washer na copper and then yung washer na malaking yan. Okay? So balikan natin. Balik tayo mamaya. So ayan, naikabit na natin yung bimetal vacuum switch. And then nailagay na natin yung mga connection. So ang hahanapin natin yung supported. Hahanapin natin yung ported. Ang ating advanced ay dapat dito nakakonect. So itong port na to, dito dapat nakakonect yung ating vacuum advancer. So try natin kapag nilagay natin sa vacuum advancer. Yun. Ito naman yung supported, kaso sira yung ating vacuum advancer. Ayun, dapat ganun siya kalakas. Palitan natin. Pag vacuum advance, ibig sabihin, so hindi siya nagbago, pero gagana yung vacuum advancer natin kapag nire-rev natin. Yan, dun gumagana yung ating vacuum advancer. So paano natin nasabi? Ito, nakabit natin yung ating gauge. So, paano gumagana yung vacuum advancer? Ito kasi port na to, dapat dito to nakakonect sa kanyang vacuum advancer. So mag-a-advance siya kapag nagre-rev tayo. Yun, nakita nyo, nag-advance. Oh. Yun. Pag nire-rev mo siya, nag-a-advance yung kanyang timing. So kaya dapat itong port na to nakakabit dito sa ating vacuum advancer, no? Tapos ito naman yung kanyang ported vacuum. Ito naka-permanenteng nakakabit din dito sa vacuum advancer. So dalawa po ang ported niyan dito po. Ayan. Yan, dito siya nakakonect. Kaso nga lang, sira pa yung ating vacuum advancer. So papalitan natin to. Dapat kasi pag start mo, naka-advance na siya, and then kapag nag-rev ka, mawawala na yung advance niya dito sa ported. So kailangan laging may vacuum to para hindi malakas sa gasolina. So, yun, nakuha, no? So dito nakakunik yan. Dito. Ito naman sa vacuum advance. Ulit. Ayan yung ating vacuum advance. At ito naman yung supported. Ayun.
Kapag nag-rev, kabaligtaran to. Kapag nag-rev, mawawala yung kanyang vacuum. Oh, yan. Zero, no? Kapag nag-rev, mawawala ang vacuum. Ang vacuum mapupunta dito sa ating vacuum advance. Ayun. Kita? Ayan, oh. Ibig sabihin, ito yung supported. Ito yung sa vacuum advance. Wala siyang vacuum. Pag nag-rev ako, magkakaroon siya ng vacuum. Ayun. Okay. Malinaw. Ito ay kukunik natin sa vacuum advance. Putulin natin. Idle natin ay ng tingnan natin kung gagana. Hindi baliktad. One-way valve. So yun, ganun ang pag-check ng ating one-way valve, no? Itong valve na to, so ibig sabihin, pagka ganito ang pagkakakabit, baliktad to. Kasi kung makikita mo, pag nag-rev ka, na kanyang bumalik. Kasi makabalik agad. So, baliktad yan. Kailangan, ganito ang connection. So, bawal magkabaliktad dito. So, kailangan na-check. Gagamit kayo ng gauge. Gaya nito, ayan, oh. Mabilis yung kanina. Wala nang one-way valve. So ibig sabihin sira na to. Okay, gagamit tayo ng kaya natin ito pwedeng ikabit. Dito na lang to. Then vacuum advance.
Ayan. So pansamantala, ganito muna ang ilalagay natin. Hindi muna tayo maglalagay ng one-way valve. Kasi sira na po ito, o-order pa tayo ng mas maayos na valve. Tsaka ito, vacuum advance. So bibili tayo dahil to sira na yung isa. Yung isang port para sa ported ay sira na. So ginamit natin yung isa para sa vacuum advance. Kapag nagre-rev, nag-a-advance siya. So di bali yung naka-idle, okay lang yun. Medyo matakaw siya sa gasolina kapag traffic, kasi sira pa yung vacuum advance natin. Pero kapag sa takbuhang matuwid, okay na po yung ating vacuum advance. Mas matipid siya kapag takbuhang malayo.